Hindi lahat ng tao ay pinanganak na nakahiga sa salapi. Maraming pamilya ang naghihirap at butas ang bulsa. Walang magulang ang gustong makitang mahapdi ang bituka at nahihirapan ng kanilang mga anak sa kanilang sitwasyon. At walang anak ang kayang makitang nag-aaway ang kanilang mga magulang nang dahil sa kakulangan ng pera upang tustusan ang pangaraw-araw nilang pangangailangan. Paano nga ba maaahon ng pamilya sa kahirapan kung maraming nakaharang na pagsubok sa pagkamit mo sa iyong pangarap? Paano ka ba magigising sa isang bangungot ng iyong buhay? Palagi ka na lang bang magdidildin lang asin at magtitiis sa luksa ng damdamin sa sitwasyong pinagdadaanan mo? Saan ka naman ba galing? Palagi ka na lang lasing pag umuwi. Niyaya kasi ako na makumpare ko at hindi ko naman sila matanggihan. Pina, hindi mo ba namala ng oras? Nagpapakasaya ka doon habang kami ng anak mo ay hindi makatulog kakaisip kung nasan ka. Hindi ko naman sasadyang uwi na ganito ko sa talagang parami ang ininom namin at maganda ang pagkwentuhan ng pasensya na. Hindi sana sadya. Hindi ka na binata para maglason ng ganyan. May anak tayong dapat pakainin. Na imbes na maglasing ka, maghanap ka ng trabaho. Naghahanap naman ako, sadyang wala pang tumatanggap sa akin. Ginagawa ko naman ang lahat ng aking makaya upang maiahon ang pamilya natin mula sa kahirapan. Kung ginawa mo ang parte mo bilang haligi ng tahanan, di sana hindi tayo naghihirap ngayon. Di sana hindi nagdudusa ang anak natin at nabigyan natin siya ng mas magandang buhay. Pero eto tayo, paulit-ulit na lang ng problema sa kung ano ang kakainin natin sa araw-araw. Magdalang habag ka naman sa anak natin. Isipin mo naman kami. Para natin siya mairaos sa kahirapan. May pantay gutom nga, hindi natin mabigay sa kanila. Magandang buhay pa kaya. Naan mo ang boses mo, baka marinig tayo ng anak natin. Natatakot ka bang malaman niyang lasinggero at nagbibilang ng poste ang ama niya? Sumusobra ka na! Ikaw yung sumusobra! Ang mga desisyon mo sa buhay dahil dyan nakasalaya ang pamilyang ito. O ba't parang marami kang iniisip dyan? May problema ba? Wala, ayos lang ako. Sigurado ka ba? Parang ang lalim na iniisip mo. Pwede ka naman magsabi sa amin ang problema mo. Kaibigan mo kami. Oo nga, huwag ka naman magpagdalhan. Handa naman kami makinig sa'yo. Nag-away na naman ang aking mga magulang nang dahil sa pera at naapektuhan na rin kami ng aking mga kapatid. Nakakalungkot lang makitang palagi silang nag-aaway at namumroblema kung saan sila kukuha ng pera para sa aming pangangailangan. Ang hirap talaga kapag ganyan ang sitwasyon niyo. Lalo na wala pang nahanap na trabaho ang papa mo. Hanap ng part-time job upang makatulong sa mga gastusin sa bahay, pero ayaw ni mama. Gusto niya raw na ako ay magsunog ng kilay upang makapagpapos sa aking pag-aaral. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan yung iyan. Magtiwala ka lang sa Diyos at sa sarili mo. Saka matalas ang ulo at makapalapalan mo. Tiyak marami kang mararating sa buhay. Sigurado kaming kaya mong harapin ang mga pagsubok na dumaan sa buhay mo. Puro sa loob na palagi kami nandito upang suportahan ka at maging sandalan mo sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Talagang maaasahan kayo. Lalo na sa panahong kilong-kalilong ako sa kung ano ang gagawin ko. At sa tuwing gusto ko ng taas ang puting watawat, talagang mabuti kayong kabatakang kumo. Hindi tinik sa lalamunan ang pagiging anak dalita kapag porsigido kang maabot ang iyong mga pangarap. Maraming solusyon sa isang problema, maraming sagot sa isang katanungan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay malalaman mo agad kung paano malalagpasan ang isang pagsubok. Kailangan ka munang dumaan sa isang proseso ng mapait na parte ng buhay mo bago mo maranasan ang matamis na tagumpay. Minsan, matatakot kang harapin ang mga problemang hindi ka tiyak kung malalagpasan mo. Ngunit,
hindi maaaring palagi na lang natin tatakbuhan o ipagsasawalang bahala ang mga ito. Kapag napagod ka sa mga problemang hinaharap mo o hindi mo pa ito kayang harapin, pwede ka namang magpahinga at linawin ang iyong isipan. Tao lang tayo na napapagod din. Hindi sa lahat ng oras ay handa tayo sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin. May pagkakataon din na tayo ay nagkakamali sa mga desisyong pinipili natin. Ang mahalaga ay kung paano mo tatanggapin ng buo at matuto mula rito. Bawat pagkakamali ay nababawi, bawat sakit ay napapawi, at bawat kabiguan ay may aral kang mapupulot. Tandaan, ikaw ay may hawak sa iyong kapalaran. Congrats anak. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Salamat sa inyo, Pa. Dahil binigyan niyo ako ng magandang buhay. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Tara, picture tayo, anak. Sige ma. Oy kuya, pwede ka picture? Sige ba? Dito po. Sa wakas, naiahon ko rin sa kahirapan ng aking pamilya. Masasabi ko na naabot ko na ang aking pangarap sa buhay. At salamat sa Diyos dahil dininig niya ang aking panalangin.